Hello po, good evening. Welcome po muli sa ating channel, The OFW Trader. Kung saan po pinag-uusapan po natin yung mga paborito po nyong stocks. Particular po yung mga nire-request po araw-araw sa atin ng ating mga kasama, mga kasamahan, kaibigan, kapwa trader dito po sa ating ah, Facebook trading group, na Stock Market Strategy TNFA Sharing Philippine and Global Market. Ini-invite ko po kayong mag-join. Ang link po ay nasa video description po sa ibaba. Ito po yung please join our very active Facebook group. Ito po yung link at dito i-click lang po nyo yan at dadalhin po nyo kayo na kayo doon sa aming Facebook group at pwede po kayong mag-join. Okay? Alright, siyempre po hindi na natin pagtatagalin to. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, mangyari po lamang na mag-subscribe po kayo. Paki-click ang notification bell para po maging updated po kayo. Isang magandang gabi po at ngayon nga po ay araw ng Lunes, unang araw po ng ating trading at May 3, 2021. So yan po ating pag-uusapan ngayon, ang mga naging kaganapan, naging galaw ng ating merkado kaninang umaga ng trading. At nakikita po ninyo sa ating harapan ngayon, ang inyong nakikita ay ang palagi natin ina-analyze bago tayo mag-analyze ng ibang mga stocks ay ang ating index. At kitang-kita po na hindi pa po niya binabasag ang kanyang falling wedge. At yung trend line po doon sa upper trend line po na ating ginuhit. At kitang-kita po doon na doon po siya umatras. At ngayon nga po ay isang inverted hammer malapit po sa 6,350 support. Ang DMI po ay sinasabi sa atin na napakalakas pa rin po ng kanyang paggalaw pababa. Bearish na bearish pa po siya sa ating DMI at ang kanya pong ADX ay 30 mahigit. Okay? 30.43, so mahigit 30, which is a sign na meron po siyang strong trend at pababa po yun. At meron pa nga po tayong natanaw na bearish cross kay stochastic RSI. Nasa ilalim pa rin ang ulap. At yun nga po, umilalim na naman siya sa MA9. At pag sinilip po natin sa MACD RSI combination, yung mga gumagamit ng MACD, sandali po. Foreign, RSI, MACD, yung ating pong DMI combo. Ayan. Wait natin yan. Sa ating pong RSI MACD, silipin natin. Ayan. Yung stochastic yung pong parabolic SAR po niya ay bearish pa din. Nasa ilalim po siya ng MA100, MA50. At yun nga po. Mukha po magkakaroon pa ng tinatawag na bearish cross. Nagdikit na po. Si MACD po, yung kanyang histogram ay going down. Pero parang nagsa-sideways lang po siya sa ating RSI. Parang nagsa-sideways lang sa RSI. Tingnan natin. Sana nga mag-sideways lang muna siya. Wag po, lumabas na po siya dito sa ating nakikitang falling wedge. Matatagalan pa to. Wala pa tayo nakikitang malinaw na pagbabounce. At ang ating pang nakikita ay inverse. Parang inverse cup and handle pa nga. Kung ating pong guguhitan. Yan po. Kung ating pong lalagyan ng drawing ay mukha pong inverted cup with handle. Ayan. Ay. So sa pinakikita pong paggalaw nito, mukha po yatang hindi pa po tayo nakakakita ng talagang malakas-lakas po niyang pagbalik paakat. Matamlay po talaga itong merkado natin. Pag sinilip po natin sa weekly chart, okay. Sa weekly chart po tayo sumilip. Ang kanya pong weekly chart naman po ay sideways. Buti naman. Downtrend po sa daily, sideways naman po sa weekly. So sana naman po kung sa bagay, pag alam niyo po kasi
May mga book po kasi nagsasabi na kapag above 25 may trend ano. So kung pagbabasihan po natin yon, downtrend din po siya sa weekly chart. Silipin po natin sa monthly. Sa monthly po ay 25 siya eksakto, no? At very obvious po, no? Talagang pero mukha pong nagko-conso po siya sa monthly chart, no? Dito po malapit sa 6,350. Sana naman po, no? Huwag niya nang basagin yan at siya po ay talagang bearish na bearish masi sa monthly chart, eh, no? Sana naman po ay magkonso na lang po siya diyan, ano? Kasi po dito po sa weekly chart nasa ibabaw pa siya ng ulap, eh. Sana po magkonso lang siya kung sakali mang lalabas dito po sa falling wedge, which is supposed to be a bullish pattern, pero wala, eh, no? Hindi pa tayo pinapakitaan ng ano. So kung hindi po niya yan babasagin sa mga susunod na araw, ay bababa pa muli yan upang ituloy po itong pattern po niya na nakikita naman po nating malinaw na isang falling wedge. So medyo matamlay po talaga ang ating merkado. Pero pag mapapansin po natin ang mga sectors, ano? Bahagyang tumaas ang financial, mining and oil at saka po ang holdings. Point lang, ano? At ang pinakamababa po ay industrial, services at saka properties. All shares po, walang pagbabago. Zero. Okay. Zero po, ano? Walang pagbabago. Kung sa bagay, ang PSI yata eh. Hindi ko napansin. Ang PSI po may bahagya, no? Bahagya, negative 0.02%. All shares ay zero. Kung ano yung closing price kahapon, siya din naging closing price niya ngayon. So walang masyado naging pagbabago sa all shares index, no? Bearish pa po ang ating merkado, so wala pa po tayong nakikitang reversal na maliwanag na papanik po siya pataas, no? Marami-rami pa nga pong balakid o suliranin na sasagupain tong ating merkado kapagkat may nasa ilalim po yan ng ulap at kaya nga po may mga MA pa po na kailangan po niyang basagin dyan, no? Nakalam ko yung MA 200 silip ko lang po, ano? Yung net foreign, ayun, yung MA 200 po, ano? Isa rin pong ano, problema niya, no? Ayun po, nasa ilalim po siya ng MA 200, kitang-kita po natin. At ang kanya pong net foreign ay selling pa rin, selling pa rin ang lumalamang. Ngayong araw pong ito naman ay negative 429.451 million. Kailan po kaya tayo bibigyan ng bullish market, no? Okay. Pag bounce ka na PSCI, please umangat ka na uli. Okay. Alright, extended ME CQ na naman po, no? Kaya ayun, baka ito ang reason kaya tumatamlay na naman ang ating market. Sabi nga po sa news, ay may news po itong PSAI, no? Na ito, no? Yung naburado yung gains, no? Erases previous gains as caution returns. Sa stock barometer fell sharply on Friday. Ayan, ito po ay balita. Kailan ba ito? 3 days ago. Nung Biyernes to. Dahil nga po sa pag-iingat. Alright. Sige po. Mga hindi yata tayo nakakawala sa COVID, eh. Hindi yata tayo makakatikim ng ano, magandang ano, kita. Okay. Umpisa na po natin sa ating mga paboritong stocks. Okay. Ang uunahin po natin siyempre yung pinakamababa sa ating lineup. Tapos ang ihuli natin yung pinakakumita, no? Losers muna, then gainers. Ang unang-una po, DDMPR. Alright, naku po, Diyos mio. Ano nangyari, no? Kay DDMPR. Bumagsak po siya ngayong araw na ito ng negative 4.33%, pero mula po nung siya po ay nag-decline, no? Ay ang binagsak na po niya ay mahigit na po 12.79%. Sa mga trader, walang pag-asa to, no? Pero sa mga sa mga investor, opportunity po ito na makabili kayo ng mas maraming shares. Bakit ko po nasabi?
Opportunity po ito makabili kayo ng mas marami siya. Sandali lang po at nagluloko yung ating mouse. I-ayos po na natin. Nangyari. Okay. Babalik po tayo. Ito pong ano natin, ito pong DDMPR natin, opportunity po ito para sa mga investor na gustong makabili ng maraming shares for the sake of getting more dividends. Ano? Kasi dividend, mukhang sa kasalukuyan po dividends lang po ang aasahan natin dito. No? Talagang napakatamlay po ang naging galaw ng DDMPR kumpara po kay A-REIT, ano? Kumpara po kay A-REIT, ay patuloy pong pumapanik sa A-REIT, ano? Ayan, no? Mukhang pero nung umpisa bumagsak din sa A-REIT eh. Pero ano lang nung bumagsak po siya after the third day, nag-consolidation na po siya ng mahaba-haba, no? Matamlay, no? Si A-REIT ay talagang nagpapakita po talaga ng magandang paggalaw. Ito po si DDMPR, no? Ilang araw na po. Mahigit ilang linggo na ay talagang wala, patuloy po siyang bumababa, no? Ano kaya ang bad fundamentals niya? Wala ba tayong okay. So ganoon lang po masasabi po natin dito. Talagang patuloy pa po itong bumababa. At talaga pong bearish po siya, no? Kitang-kita naman po niyo maski sa hourly time frame. Talagang wala pang pinapakitang malino na pagbawi para muli po siyang pumalik, ano? Okay. Tingnan po natin, nagdo-doji po siya ngayon, pero hindi pa po, mahirap sabihin, napakalakas ng kanyang downtrend movement sa hourly time frame. 55 ang ADX niya, no? So yung mga gustong mag-avail ng mga dividends, sabagay tapos na yung dividend niya. Tapos na yung dividend po niya, no? Ngayon, yung susunod na dividend, gusto niyo mag-avail, opportunity dahil mas bumababa ang price. Mas marami kayong mas malaki yung dividends na makukuha ninyo. Okay, lang masasabi natin dito kay DDMPR, pasensya na kayo. Minimize ko na kasi ang pag-i-edit kaya almost parang live na rin po ito, dire-diretso po tayo, wala po tayong cut, no? Okay. Next po natin ay si APX. Walang pag-asa ang trading sa kay DDMPR, walang pag-asa. Trading wala. Pero investor, pabor sa investor 'yan, no? Okay. Alright, ang APX po natin, ang Apex Mining ay bagsak po siya ng negative 3.47%. Nagkaroon po ng sign of reversal po yan. Yung pong yung pong spinning top malapit po sa 52 week high level ba yan? Wala pa. Okay. Sa 175, no? Bumangga po siya dyan. May dati po siya kasing area dyan nag-consus yan. Pero sabi po ng ADX natin malakas pa. Baka pullback lang, ano? Abang po tayo. Baka sakali pullback lang. Isang minor pullback lang. At baka, teka, ayos lang po natin ito. Nag-reset po kasi yung aking Instagrams wala yung mga settings ko. We're just gonna bring back yung kulay na ginagamit natin. Sandali lang po. Ayan. Okay, para kita-kita. Alright. So kita-kita po natin nanunulay po sa isang papaangat na channel, ano? Okay. Yung divergence ba? Silipin ko lang po sandali sa RSI MACD.
okay naman, ano, wala naman po tayong natatanaw na bearish divergence. At bullish pa rin naman po ang parabolic SAR. Abang lang po kayo kung posible po itong muling pumanik, ano. Sana po yung MA9 lang bagay nagkaroon ng konting mitya, no. Ibig sabihin ay mayroon na pong mga nagtulak dyan, no, na mga buyer, kaya po nagsara po siya sa bandang itaas, no, ng kanyang candle imbis po dun sa low niya, no. Yung po ibig sabihin yan, may mga nagkaroon po ng price rejection at tumutol po ang mga buyer na bumagsak pa ang price, kaya po ikin-close po nila sa mas mataas. Ang nagkaroon nga po ng wick sa lower body, sa lower section nung kanya po kanyang current candle. May positive, may bearish cross po sa stochastic RSI. Sa weekly chart po natin silipin si APX. Sa weekly chart po ay uptrend din po siya. Pero sorry. Hindi po siya uptrend kundi non-trending po, no, sa weekly chart. Yun lang, no. Yun lang ang problema. Sa weekly chart pala ay siya po ay sideways, no. So, pag hindi po binasag yung 175, ibig sabihin ang range po natin sa weekly ay 140, 175 po tayo dyan, ano. Yan lang po yung magsuswing kung hindi po babasagin ang 175 sa weekly chart. Okay. So, alis na po kayo, no? So, pag binasag tong lower channel, ibig sabihin, muli po siyang bababa sa kanyang weekly range. Okay? Right, net po rin po tayo kay net po rin po tayo. Ang net po rin po niya ay negative 20,000. Maliit lang, no? Hindi kalakihan. Maliit lang po yung volume ng or amount na lumabas sa kanya. Okay? Kung nagdi-decline yung selling, baka ang kasunod ay buying na, no? Okay. Alright. Next po natin ay si BSE. BSE po tayo. Tingnan natin ang trend niya sa ating mahiwagang trend indicator. Ang BSE po ay nananatili pa rin sideways. At pababa pa nga po siya ngayon, no? Ibig sabihin, siya po ay nasa kanyang pababang trend, pababang swing sa loob ng kanyang sideways movement, ano. So, tingnan po natin, ano, baka ito. Baka po yung 0.85 or 85 centavos ang kanyang lower range. Range trading lang po tayo sa kanya, ha. Range trading. Dito po kay BSE. So, pag hindi po, nag-bounce, asahan mo, may babanggaan sa ibabaw yan na muli po siyang bababa. Wala po kasi siyang trend. Non-trending. 26.87% naman po yung kanyang range na yan. So, pwede yung pagkakitaan kung magaling kayong range trader, ano. Pero pag binasag pa po yung 0.85, ang ibig sabihin po nun, hindi pa yun ang pinakamababa niyang range. Ang magiging itsura niyan ay baka itong from 120 to 1.68 ang kanyang talagang sideways trend. Tingnan po natin sa weekly chart ko ano galaw niya. Sa weekly chart po, siya po ay uptrend pa rin naman, ano. Sabi po ng DMI natin, pero kung mapapansin po natin sa weekly ay ayun, nagbuo po siya ng lower high, kaya parang malinaw na pababa, no. Ayun, malinaw na pababa siya sa weekly, So madalit sabi, pag sa weekly pababa yan, talagang matatagal ang kumita dyan. No? Okay. So, wala po tayong buying signal dito po kay BSE. O hindi po malinaw na sign of reversal tong current candle po niya, baka po bumaba pa. Abangan na lang po ninyo kung saan siya magbabounce. Net po rin natin. Meron po siyang buying ngayon, 61.26. Okay. Ayan po, 61.26. 61,260 na buying. Buying. Actually, puro buying, no? Puro buying ang lumalamang sa net po rin natin sa kanya. Pero yung candlestick ay hindi pa nagbibigay ng magandang pangitain sa atin na gagalaw siya paangat. Wala pa po. Although above MA200 naman. Tingnan po natin, may confluence sa lower channel. Tingnan natin, baka
Baka dyan pa mag-retest, ano? Lalim yan. Next po natin ay si APL. Save na nga natin. Teka. Save natin. Tapos si APL tayo. APL po natin ay maliwanag na sideways pa rin. Binasag pa nga yung inilagay nating guhit. Tagos. So, maghahanap po ito ng mas mababa pang support. Ano? Hindi natin alam. Baka itong 0.18. Baka dyan. So, wala po tayong buying signal sa kanya. Huwag po nyo sakyan. Ano? Wala pong malinaw na reversal. Kung gusto po ninyo, gamitin nyo stochastic RSI pag binigyan po kayo ng positive cross tapos tumagos po siya sa level 20 niya, pwede pong gawin buying signal yon, no? Pwedeng gawin buying signal pero sideways lang po nga ngayon itong si APL. Sideways lang. Ibig sabihin, hindi po tayo kikita sa kanya dahil trendless po siya. Kikita kung range trader ka, no? Yan po ang strategy kailangan diyan pag sideways lang, no? Tingnan po natin sa weekly chart kung anong kanya, ano? Sa weekly chart po, sa weekly chart nga po ay sinasabing siya ay mayroon pang malakas na uptrend move. Kaya lang, kamukha ni ABS yung nakikita po natin pattern sa kanya ay lumilinaw na na mayroon po siyang lower high. Ayan. So, weekly po yan. Ibig sabihin, pag hindi po yan nag-create ng at least higher low dito to signify an uptrend move, medyo matamlay pa to at baka bumaba pa, no? Okay. So wala pa tayong buy signal kay APL. Siguro po kung may hawak kayo sa kanya dapat nakapag kapag na kayo, no? Nakapag cut loss na kayo siguro dito, no? Nung palang na binasag ito, no? Ito yung kanyang pinaka ayun, no? Nung binasag yung na to, yung channel niya, dapat nung pala dito nakapag-skip na kayo. Sa kayo, wala po tayong nakikitang dahilan para bumili kayo nito, no? Negative cross pa nga. Successful si Ulap sapagkat hindi niya hinayaang tumagos, ano? Merrimart po tayo, guys. Bagsak po siya ng negative 1.79. Silipin ko lang, Merrimart. Ang Merrimart po ay nananatili pa rin sideways base po sa ating mahiwagang trend indicator. Sa daily chart, sideways. Okay. Pero lamang po yung bearishness niya sapagkat yung negative directional index po niya ang nasa ibabaw. Nagkaroon pa po ng bearish cross si stochastic RSI, senyales na pwede po siyang bumaba pa. Sa weekly chart po ay downtrend, ano? Downtrend po siya sa weekly chart. Kitang-kita naman po nyo yan pag nilagyan nyo ng channel. Obvious, no? Yan, no? Hindi ba, guys? At yan din po ang sinasabi ng ADX. Nasa taas po ang directional index natin. Pero yung ADX po ay 26, above 25 po siya. Pero pointing downward. So, sooner or later, magkakaroon po ito ng sideways na paggalaw sa weekly chart, no? Kapag tuloy ang bumagsak si ADX. Pointing downward pa rin po si stochastic at nasa oversold area. So, wala po tayong buying signal din kay Merrimart. Abang na lang po kayo ng malinaw na pagtalbog po niya, no? Mula po sa isang malakas-lakas na support. Baka yung 5 piso, no? Okay, 450. 450 ba itong nakita? 490. 490. Pag binasag yung 490 sa 450 na ninyo abangan, ano? Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo, pagka sideways, range trader lang tayo dyan. Okay? Next po natin ay si Dito, ang walang kamatayang manok ng bayan. Ito na nga pala. Okay.
Si dito po ay gumagalaw ng actually po downtrend to no? Sabi po ng DMI natin downtrend siya pero sa bagay obvious obvious na ito. Yan guys pababa po siya guys, abangan natin kung saang support po siya sasaluhin, kung maiisipan po siyang saluhin ng mga trader at mga investor. May bearish cross po tayo sa kanyang nakikita at kumapal na po ng kumapal itong ulap na to no? Ito matindi-tinding sa kailangan niyang basagin para makabawi no? Ayan, no? Lakas nitong ano to no? Yung nagpa-platining po siya malapit sa 14 pesos no? Or 13.75 malakas yan no? Medyo yan ang matindi-tinding ano no? Aabangan natin na sana basagin niya. Malakas-lakas kumakapal Pag tinignan po natin sa weekly chart, sa weekly chart po ay downtrend din talaga, downtrend din. Nasa ibabaw yung negative direction ng index pero ang nakikita natin dito baka mag-sideways sa weekly chart sapagkat ang ADX po ay declining. So mukhang magsa-sideways sa weekly. Pero sa daily ay pwede rin pero nagpa-flattening yung ADX at parang mukhang aangat So lalakas yung downtrend niya sa daily. Ulitin ko lang sa monthly si dito ko. Sa monthly po natin malakas pa yung upward movement po niya no? At mukhang nagko-console lang po siya malapit dito sa 950. Malapit sa 950 nagko-console lang siya sa monthly chart. So madalit sabi ay may puwersa pa umangat kapag buwan mong itatago ang iyong salapi kay dito. Sa weekly, matamlay. Daily chart, mas matamlay. So, ayun. Bahala na kayo, no? Magabang na lang kayo kung saan posible, no? Baka sa 950, 9. May mga nagsasabi pa nga, baka bumaba pa rin sa 6. Taktay. Kaganon lang nangyari. Kasi talaga naman pong, napaka-bearish, no? Kita nyo naman nasa ilalim ng MAs at nasa ilalim po ng ulap na kulay pula no? Talagang bearish po yan. Next po natin ay si GMA 7. Net po rin muna tayo dito kung anong nangyari. Net po rin po dito ay bagsak no? Nagbenta ng negative, lumabas po negative 417.86. So sunod-sunod na mula ng Friday, kanina Monday, ngayon Friday, Thursday, nag-umpisa ng Thursday, Friday, ngayon Monday ay puro selling ang net po rin. Dako na po tayo kay GMA 7. GMA 7 na po tayo guys. Kanina sinilip ko to si GMA, maganda galaw ayun. Ano ba nangyayari? Inano ko na ito na nakaraan Si GMA 7 ay nanunulay sa MA50. Kitang-kita naman yun. No? Sana mag-fill the gap para balikan itong gap na to. No? So gumaganda ang kanyang galaw. Ayun. So tingnan natin kung magpapatuloy po siyang pumanik. At mukhang tumitingala po yung kanyang stochastic RSI na nasa oversold area. Earnings report, positive naman. 127.61%. Maganda naman ang earnings. Tingnan po natin Pero sabi po ng tingnan ko nga yung DMI, sipatin ko. Sa DMI nga downtrend pa Pero declining po ang ADX. So baka po mag-sideways lang. Si GMA 7 muna. 8,750. Baka po magko-console lang siya or mawawalan po siya ng trend sapagkat yung ADX po ay malinaw na declining. Sa weekly chart po tayo. Sa weekly chart po uptrend pa
Uptrend pa, kitang-kita ninyo, no? Doji candle pa nga, no? Malapit sa lower channel. Tingnan natin kung anong magiging galaw po niya. Malakas pa sa weekly, eh. Pero pababa po yung stochastic RSI, ibig sabihin, lumalapit po siya sa kanyang dip, no? Tingnan natin, no? Kung magtutuloy-tuloy po siyang manulay paangat, mas maganda. Ganun ang gawin niya para yung mga may hawak sa kanya, kumita. Lalo na po, may mga nakabili dito, alam ko, eh. At yung iba nga po ay sure, hindi nakapagbenta. Na bagsakan sila ng gap down. Okay? Wala pong net foreign ang network, so wala po itong net foreign. Wala. Okay? Next po natin ay ang LC. Kita ng 1%. Uy, umaangat si LC. Teka. Okay, umaangat si LC. Tinan ko lang kung may 52 week high. Nasaan? Ayun. Alright. So, guys, ano po siya, no? Currently po ay nakatutok malapit sa mismong nakatapat, no? Sa flattening ng Ichimoku Cloud. Ito po ay isang senyalis ng resistance din, ano? Ayun, no? Dito po ay meron din po siyang consolidation na nangyayari sa kanya. Tingnan ko lang sa weekly. Sa weekly chart na pala tayo, sorry. Saktong-sakto dito po sa area na to, nagkaroon siya ng konso. So, ayun din, ano, nagdo-doji po siya. Sa weekly chart po yan, ha. Daily chart po tayo. Nako, sa daily chart. Mas pangit sa daily chart kasi ito, delikado to. Yung flat top ng Ichimoku Cloud na to. Alam ko parang nabanggit ko na ito nung nakaraang analysis ko, no? Kaya, no? Mukhang nahihirapan siyang basagin yung ulap, no? Tandaan po ninyo, kahit po yan nandito na sa labas, pero dito po sa left side ay may katapat na flat top yan. Resistance pa rin yan ng Ichimoku. Hindi pa rin po siya nakakawalan tuluyan sa ulap. Trust me. No? Ganun po yan. Ano? Kahit nga po yung mga ulap dito sa bandang, dito pa, kung may ulap dito na may mga flat top, mapapansin po ninyo nagiging resistance niya sa harapan. Ano? Dito sa bunga, sa front. No? Kaya yan, hanggang di po niya yung binabasag, huwag muna kayong pumasok dyan. Ano? Pag umatras po yan, no, nagkapakita ng decline, wag niyo na munang pasukin, ano. Okay? Although pointing upward pa si stochastic, pero ito pong positive direction index natin ay pointing downward na, no, mukhang humihina. Although malakas pa ang uptrend move po niya. Malinaw pang malakas, sabi po ng ating ADX 41 ng ADX niyan, no? 25 nga lang, 25 and above, o kahit 26 lang ay masasabi ng may puwersa siya, no? May 40 yan, so may puwersa pa pumalik. Sana nga mag-console lang siya dito, tapos tsaka siya mag-breakout, ano? Para naman yung mga may hawak happy. Okay, net foreign po natin, nasilip na natin ng weekly chart, no? Sa weekly chart ay napaka-uptrend pa niya, no? Sa weekly, so ang lalakas pa ng mga buying. So, may aasahan pa talaga dito. May puwersa pa to. So, alis to lang sa daily. No? Medyo pangit sa daily. Basta umatras. Pero pag tumagos, happy. Right? Next po natin ay si Aizen. Net foreign muna tayo, siyempre. Net foreign muna. Net foreign. Wala pong net foreign transaction si LC. Okay? Para din siyang si GMA 7. Umangat ng 2.79% si Aizen. Maganda po yung pinapakita. Mukha po nag-form ng tinatawag na higher low. May mga foreigner pumapasok, no? Ang net foreign ay bumibili kay Asen. Teka, load ko nga lang yung chart kung may mga guhit para visualize natin. Pero tandaan po ninyo, si Asen po ay sideways lang, ano? Sideways lang po yan, kaya pagka po yan pumanik, range trading lang po tayo sa kanya. Earnings report po niya, positive 2,000. Wow, no? Laki, no? Maganda naman po yung earnings niya, kaya po siguro pati mga foreigner bumibili ngayon. At lumalapit po tayo sa buying signal kay stochastic RSI. So, sakyan po ninyo, no? Sakyan kung kayang, kaya nga lang, reminder lang po, sideways lang po yan. So pagka po nagpakita po yan ng weakness, ibig sabihin po nun ay nandun na po siya sa kanyang upper range ng sa kanyang
nung kanyang sideways move, ano? Okay. Weekly chart, pero kung talagang itutulak ng mga buyer yan, papanik yan, guys. Sa weekly chart po, gaya po ng aking laging sinasabi sa inyo, ay mayroon po tayong nakikita sa kanyang triangular pattern, no? May sakit yung mouse. Naglobat kasi yung aking wireless mouse eh. Kung alin pa naman yung mouse na may wire, yun pa ang nagluloko. Talaga naman, oh. Talaga naman, oh. Ayan eh, oh. Aba, mas lumilinaw, ano? Mas lumilinaw, ano? Dali lang, linawan natin para mas luminaw. Bakit lumulundag ang aking mouse? Ang bihira, kada click lumulundag. Alright. So malinaw po sa weekly chart ang kanyang bullish pennant pattern, no? Malinaw yan, bullish. Or bullish. Bullish pennant pattern, laki-lakihan nga natin ang makita niya. Malinaw po, malinaw, no? Ayan. Or symmetrical triangle. Yun ang tinatawag. Yun ang tawag ng iba dyan. Baguhin natin. Iba way na hindi nila alam yan eh. Ayan. Symmetrical triangle po yan sa weekly chart at saktong-sakto doon, no? May umangat po siya, no? So, ibig sabihin yan, aangat dyan yan, babasagin yung triangle sa taas, then happy. Bullish pa naman, ano? Bullish pa po. Bullish pa po. Tingnan ko lang sa ano, kung, ayun. Maganda pinapakita nito si Asin, maganda. Mukhang, baba na talaga to ng paakyat, no? Kasi ba naman 2,000 mahigit yung ano, yung kanyang earnings, ano? Bira. Nagbibigay na nga ng senyales sa atin si Stochastic RSI na pumasok. So, subukan nyo. Okay. Kaya nga lang, alisto lang dito sa upper trend line ng triangle natin. Ano? Baka hindi pa tapos yung swing. Bumaba pa ulit, tsaka palang bibitaw pataas. Ano? Okay. Next po natin ay si PHA. Last but not the least, 3.81% po. Nakita ang binigay niya ngayong araw na ito. Nakita ko natin yung net po rin, ano? Di, ano? Napakita ko na, ano? Bumibili. Pangalawang araw ng ano, buying. Pasensya na po kayo. Ginaganahan yung misis kong kumanta. Pasensya na kayo. Narinig nyo ba yun? Kumakanta si Mrs. Star maker po kasi siya na. Naging star maker. Okay, sideways lang po si ano no? Sideways lang po itong si ito pong si PHA sideways. 225. 225 to 205. Okay. Sideways na po, maliwanag na maliwanag po sa DMI natin, matamlay, walang trend. Sa madalit sabi, range trader po tayo dito. Nasa ilalim pa ng ulap. Nasa ilalim ng MA50. Currently po ay nagsisilbi po niyang harang sa taas yung MA20. Bagya pong tumago sa MA9. So, up to you po, ano, kung gusto niyo ano to, ano. Weekly chart po nito ay uptrend pa naman sa weekly chart sapagkat malakas po ang ADX po niya. Pero nasa oversold area po siya sa weekly. So, tingnan po natin. Kasi parang kung lalagyan natin ng trend line sa weekly, no, ayun, no. Hinawan nga natin yung trend line. Black line, kapalan natin para kitang-kita, boom. Ayun, no? Binalikan niya yung dati niyang dinaanan, no?
na trend. Ayun, no? Doon siya uli mukhang umaangat. Ano? So weekly tayo ha. Weekly chart po ito guys. So may pag-asa to sa weekly. No? Pero sa daily, sideways lang. No? So weekly, may trend. Sa daily, sideways. So ibig sabihin, medyo hihintayin mo lang matapos yung pagsa-sideways niya sa daily chart. Dahil meron ng yung kasunod na week, umangat siya, magkakaroon na rin ng pag-angat dito po sa ating sa daily chart. Siyempre, isa lang naman yan no? Ito kasi sa daily, siyempre nakikita mo yung galaw nung individual na day. Pero dito ang isang candlestick ay 1 week, no? So pag umangat yung next candle po niya dito ay umangat dito sa trend line, ibig sabihin dito sa daily yung susunod na mga araw na trading aangat siya, no? Okay? Okay guys, net foreign na, net foreign. Net foreign po natin ay negative 2.3 million. Okay. Okay, net foreign negative. Ayun. So selling po ang net foreign ni PHA. Kumpara po dun sa buying po siya ng Friday, ngayong Monday bagsak po siya. Although umangat siya ay nagbenta ang mga foreigners. Okay. So ano masasabi natin dyan? Tingnan po ninyo kung magtutuloy-tuloy po siyang tingnan po ninyo kung magtutuloy-tuloy po siyang kung magtutuloy-tuloy po siyang pumanik. Okay? Dito po sa trend line na ginuhit natin. Okay? Hanggang dito na naman po at natatapos na po ang ating stocks review ng ating mga piling-piling PSE stocks. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo dito sa aking channel para po updated po kayo sa mga susunod nating videos about sa mga paborito po ninyong stocks. Mag-join po kayo sa Facebook group po namin. Okay? Marami po tayong matututunan doon sa aming Facebook group. Okay? Ang link po ay binanggit ko na sa unahan po ng video ito. Hanggang dito pong muli, maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagsuporta po dito sa ating channel. I-share po ninyo at paki-like na rin po ang aking video kung ito po sa tingin ninyo ay nakatutulong sa inyo. Maraming pong salamat at hanggang pong bukas muli sa atin pong susunod na video. Pagkatapos po siyempre ng trading, kung magagawa ko mas maaga o ganito ring oras ay mapapanood po ninyo ang aking pong video bukas. God bless po sa ating lahat and always keep safe.